Ngayong kasado na ang rehabilitasyon sa EDSA, mga PWD naman ang nag-inspeksyon sa EDSA busway. Ipinakita nila kung gaano kahirap mag-commute sa busway na sana raw isaalang-alang sa pag-aayos nito. Nakatutok si Oscar Oida. Tuwing bibiyahe gamit ang EDSA busway station sa Kamuning, hirap ang 61 anyos na PWD na si Mang Romel. Makitid kasi ang mga bangketa at ang mga rampa, anya'y tila mema lang. Kasi matatarik, masikip, mga ganon. Parang ginawa lang para sundin lang yung ating BP 344. Kasamang ilang kapwa PWD at ilang grupo, binagtas si Mang Romel ang sidewalk sa lugar patungo sa busway para umano ipakita ang pinagdadaanan ng mga gaya nilang may kapansanan. Dapat ito makita ng ating mga nagpaplano ng ating mga katulad niyan, yung rampa, yung mga lalo sa pag-akyat papunta sa busway o doon sa carousel natin. Dapat unahin yung safety. Hirap silang umakyat sa footbridge na walang elevator. Hindi pwedeng diretong ganyan, dapat may isa. Buti nga kamo siya, nakapanik pa. Si Mang Romel sumubok pero hindi kinaya. Madalas umaasa siya sa malasakit ng kapwa. Pag nakitang hindi ako makakakyat, tinutulungan ako, bubuhate, pero nakakatakot, dapat nakakaalam. Alam niya i-handle ang isang wheelchair user. Sana yung mga ganitong overpass, meron pong elevator o kaya pag doon sa bandang taas na doon, meron pong walkathon para po hindi po kami mahirapan na PWD. Hiling ng bago nilang grupong Partnership for Inclusion, Accessibility and Safety in EDSA o PIASE. Dahil i-rehab ang EDSA ay makasama po sana kami sa kukonsultahin. Nanghinga namin ng pahayag, wala pang transportation official na available na humarap sa amin. Pero nitong manakarang araw ay napuna na rin ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga hindi gumaganang elevator sa busway. Sabi niya, pag-aaralan ang pagsasapribado ng carousel para maayos ang operasyon nito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.